Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon. Ito yung binalita ng Daily Jagran kanina na nauubos na daw. Konti na lang daw ang stockpile ng mga missiles at interceptors ng Amerika. At well, sabi nila ay delikado daw sa Iran. Well, mamaya atin sasabihin ang katotohanan tungkol diyan kung totoo bang manipis na o kunti na lang o nauubos na ang mga missiles ng Amerika. Mamaya atin pag-usapan. Natin muna pakinggan ang ating mga kaibigang newscaster dyan sa Daily Jagran. Ito ang video. And here is the part nobody is talking about. It will take until the year 2030 to replace them. America's missile stockpiles are running dangerously low. And a brand new report from one of the Washington's most respected defense think tanks is sounding the alarm right now. Okay, so totoo itong sinabi nitong ating kaibigang newscaster dito na talagang maraming napasabog na missile ang Amerika noong unang salbo ng pagbubomba nila ng Iran together with Israel. Napakarami. Siguro nasa 5,000 ka missiles at interceptors, lalo na yung tinatawag na Tomahawk. Merong Taad at yung isa pa na yun ay mga pinakamagandang mga missiles at interceptors ng Amerika. Totoong nagninipis yan, pero ang hindi alam ng marami na ang Japan ay komisyon na ng Amerika ngayon na gumagawa ng Tomahawk missiles at yung Nemesis yata at Taad missiles. Meron ng factory sa Japan at ang Japan mismo ang nagbenta sa US ng mura lang kasi kaalyado, pero under patented ito, under license sa kumpanya ng Amerika na gumagawa ng mga missiles na ito. Totoong hindi kaya paramihin ng Amerika ang missiles. Kaya ang ginawa nila ay ang Japan ang kanilang subcontractor ngayon ng mga missiles. Kaya maraming missiles ngayon ng Japan. At pangalawa, kung napansin niyo mga kababayan, di ba, tumigil si Trump sa pagbubomba sa Iran. Kasi nga, totoong manipis na. Marami pang dipinsahan nandiyan pa ang Taiwan, ang Philippines, WPS, di ba? Didipinsahan pa yan ng Amerika, nandun pa ang Ukraine, ang Europe. Kapag atakihin ni Putin, magpapadala na naman ng mga missiles doon si Trump. Kaya, hindi totoong manipis na ang stockpiles ng US. Ang totoo niyan ay sorted na ito ang mga missiles, naka-reserve na yan for WPS conflict sa Taiwan at conflict sa Europe. Magaling sa war strategy ang Amerika, kaya hindi nila ibinuhos sa Iran ang mga missiles. Baka mahalata ng China na kukunti na lang ang missiles ng Amerika. Kaya kung napansin nyo, isang buwan na mahigit ang ceasefire, ibig sabihin nakapaggawa na naman ng Amerika ng marami. Aside from Japan na nagsusupply ngayon sa Amerika ng mga missiles designed by Amerika. So, bali dalawa na ang gumagawa, Japan at Amerika. Pero hindi ganun kabilis ha. Kaya nga, sinabi dito sa balita na 2030 pa bago mapuno muli ng Amerika ang kanilang arsenal at stockpiles ng missiles na ang dahilan dyan ay nagastos nga, nagamit sa Iran bombing. At siyempre, marami pang dito sa Pilipinas, may pinadala din ng Amerika. Of course, sa Ukraine ay kumukuha ang Ukraine sa Amerika eh. Kaya totoo yan, pero hindi hindi ibig sabihin na maubusan ng Amerika. Wala. Sabi nga ni Trump, hindi mauubos ang missiles ng Amerika. Alright, balik tayo sa Daily Jagran. The report came from the Center of Strategic and International Studies, released this week and shared with the Associated Press, the AP. It examined 3 of America's most critical weapon systems: Tomahawk cruise missiles, Patriot air defense interceptors, and
THAAD interceptors. And the findings are genuinely alarming, viewers. The US fired more than 1,000 Tomahawk missiles over operations against Iran. Right now, fewer than 200 of those missiles are manufactured every single year. Even with RTX Corporation, the company formerly known as Raytheon, pushing to scale production to over 1,000 per year. The report estimates full replenishment will not happen until late 2030. THAAD interceptors, around 290 of which were used, could take until end of 2029 to replace. Alright, so ito yung ulat mismo galing sa US, sa UAP yata na ulat, United Press ng Amerika, ang pagkunti ng stockpiles ng Amerika. Pero hindi naman gago ang Amerika na hindi sila gumagawa. Siyempre, mas mabilis yung paggawa ngayon ng mga missiles ng Amerika dahil alam nila na kapag aatake ang China o Russia, ay kailangan talaga nila ng maraming missiles. So Patriot pala yung isa, Tomahawk at THAAD, yun ang pinakamagaling na missiles ng Amerika. Yung THAAD ay meron tayo niyan sa Pilipinas, courtesy of America. Tomahawk, meron din tayo, pero nandiyan nakalagay sa mga submarino at mga barko ng Amerika. Walang problema niyan. Sabi ko na kanina, ang Japan ngayon ang supplier ng lahat ng klaseng missiles na mayroon ng Amerika. Yan ay under license from American company na gumagawa ng missiles. So no worries. At hindi lang yan ang masama, kapag naubos ang missiles na mid-range at long-range ng Amerika, yun na yung matatakot na ang buong mundo, ang buong kalaban ni Trump. Matatakot na. Dahil ang Amerika ang merong pinakamaraming doomsday missiles. Yung doomsday missiles, 5,000 kilogram ang bawat isa niyan . At nuclear warhead yan. Kaya nga tinatawag nuclear doomsday missiles. Ito yung tinatawag na Minuteman. Minuteman. Noong World War II, ang tawag doon sa kanilang atomic bomb ay Fatboy. Fatboy at Inulagay. Bakla. At matabang bata, Fatboy at Inulagay. Dalawang lang yun, atomic bomb na nagwasak sa Japan. Ngayon ng Amerika ay mayroong noong nakaraang taon 400 ka doomsday missiles, palagay ko nadagdagan na yan . Sa tingin ko nasa mayroong 500 na ngayon. Hindi lang dinidisclose ng Amerika para hindi makounter ng China at Russia. So yan ang mahirap. Ang China ay mayroon lang yatang na missile, yung kanilang pang doomsday ay mayroon lang yata 100 ka nuclear missiles ang China. Noong unang tingin ko niyan, 7 lang meron ng China. Ngayon siguro marami na. Pero hindi umabot ng 200. Ang Amerika ang pinakamaraming doomsday missiles. Doon naman sa Russia, meron silang Satan. Yung Satanas, di ba? Doomsday missile din yun. At hindi umabot ng 100 ka Satan doomsday missiles ang meron ng Russia. Ang Amerika talaga, grabe. Sobrang dami. Kasi nga siya yung may control ng nuclear . Ang Amerika, kaya nga tinatawag superpower. Kayang pagsabayin ng Amerika ang Russia, China, Korea sa digmaan. Kaya. Kahit isama pa yung Iran, kayang-kaya ng Amerika yan. Kaya nga merong ilan ba? 7 o 11 ka aircraft carrier ngayon ng Amerika. Ang China, meron lang 3 yata . Tapos Russia, baka meron lang 2. Kaya kahit magsabay-sabay pa ang gera, Russia, China, Iran, aatake sa Amerika, mahirapan pa rin sila dahil sa doomsday missiles na napakarami. Tatlo lang ang kalaban ni Trump na bansa . Tapos 400 doomsday missile meron ng Amerika. Ibig sabihin 400 divided by 3. Yun kadami ang bawat isa. Kung 300 divided by 3, meron silang tig 100 ka doomsday missile bawat bansa. Sobrang-sobra na yun. Ang Japan nga, 2 lang . So kung tig 100 sa China, 100 sa Iran, 100 ka doomsday sa Russia, tapos sila doon. Meron pang natirang 100 doomsday missiles. Kaya sobrang-sobra.
itong mga balita kasi kung ano-ano lang eh. Hindi ganun kagago ang Amerika. Nauubusin nila sa Iran ang kanilang stockpiles. Alright, so yan lang ang ating bigyan ng reaksyon ngayon kasi mukhang fake news. Pinapalabas na humihina ang Amerika, hindi. Wala yan, kalingkingan lang yung nai-release na mga pinasabog na mga missile sa Iran. Kalingkingan lang yun, mga kababayan. Ako'y magpapaalam na, maraming salamat at sa aking mga bagong visitors, ang inyong pag-subscribe ay malaking tulong. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.